Mahigpit na nakakapit si Lyra sa gilid ng kanyang desk habang maputlang-maputla ang mga labi. Kanina pa siyang nahihilo at naduduwal. "Lyra?" Mahinang bulong ni Celine na kaklase niya. "Ayos ka lang ba?" Umiling lang si Lyra at ipinikit ang mga mata. Malamig na pawis ang namuo sa batok niya hanggang sa hindi niya na napigilan. "Lyra!" Tawag pa ni Celine. "Gusto mo bang dalhin na kita sa klinik?" Malakas ang kaluskos ng silya niya nang bigla siyang tumayo at nagmamadaling lumabas ng silid. Isang kamay ang nakatakip sa bibig, kaunti na lang at hindi na siya aabot. Pero naabutan niya ang lababo sa pasilyo bago siya napaduwal. Mahapdi sa lalamunan ang mapait na lasa na halos tumulo na ang kanyang mga luha. "Lyra, ano bang nangyayari sa'yo?" Tanong ni Celine. "Ganyan ka rin kahapon. Ang sensitive mo rin sa pagkain. Ganyan ang mama ko nung buntis. Huwag mong sabihin sa akin na buntis ka." Parang sampal ang salitang yon. Pinunasan ni Lyra ang bibig gamit ang likod ng kamay. Malakas ang tibok ng puso niya sa sobrang kabang nararamdaman. "Hindi ako buntis, Celine," sabi niya habang naghuhugas ng kamay. "At huwag kang maingay. Baka marinig ng iba at machismis ako. Hindi ako pwedeng mabuntis. Lagot ako kina mama at papa." Humalukip-kip si Celine. "Paano nga kung may laman na yan? Lyra, ikaw na nagkwento sa akin. Hindi maingat ang boyfriend mo. Sabihin na natin na sa 18 na siya. 14 ka pa lang. Palagi may nangyayari sa inyo. Parang kada date yung dalawa, hindi pwedeng walang mangyayari. Nabanggit mo rin sa akin na hindi siya gumagamit ng kondom. Pull-out method lang. Pero wala namang assurance na safe yun at hindi ka mabubuntis." Tiningnan ni Lyra ang sarili sa harap ng salamin. Hindi siya pwedeng mabuntis. Hindi alam ng mga magulang niya na mayroon siyang boyfriend. Ang alam ng mga ito, nag-aaral siya ng mabuti. Ginagawa niya naman palagi ang best niya sa school para hindi maghinala ang mga ito. Pero kung mabubuntis si Lyra, hindi niya alam kung paano tatakasan iyon. Siguradong wala siyang kawala. Siguradong hindi niya maitatago at hindi siya handa sa galit ng mga magulang niya kung sakali. Hapon na nang mag-uwian. Habang naglalabasan ng mga kaklase, marahang hinawakan ni Celine ang braso niya. "Lyra, sigurado ka bang ayos ka lang? Ang putla mo talaga. Baka buntis ka. Anong gagawin mo?" Umiling si Lyra. "Hindi ako buntis. Baka may nakain lang akong hindi maganda." Pero habang sinasabi niya yon, hindi tumitigil sa pagtakbo ang isip niya. Kinagabihan, paulit-ulit siyang nagbilang pabalik. 1, 2, habang nakatitig sa kalendaryo nila. Hindi pa siya dinadatnan ng menstruation. Nanginginig ang mga kamay niya habang inaalala ang mga sintomas na mayroon siya. "Huling dalaw ko, mahigit 2 buwan ang nakalipas." Napalunok si Lyra. Hindi pwede. Idiniin niya ang noo sa desk. Kahit mainit ang gabi, malamig ang pakiramdam ng katawan niya. Unti-unti nang umuusbong ang takot sa kanya. Parang takot na inaalagaan para lang lumaki at lamunin siya. "Anak, kakain na. Bumaba ka na dyan, mamaya ka na mag-aral." Saad ng kanyang mama. Nanginginig ang mga kamay na inayos niyang mga gamit. Opo, saglit lang po. Bababa na po." Inayos niya ang kanyang sarili. Tiningnan niya ang sarili sa salamin. Pakiramdam ni Lyra, kapag tinitigan siya, malalaman ng mga ito na may problema sa kanya. Baka katulad ni Celine, pag hinalaan din siyang buntis. "Halika na anak, maupo ka na rito. Kumain ka na." Nakangiting sabi ng kanyang mama pagkababa niya. Inasikaso agad siya ng kanyang ina kaysa sa mga kapatid niyang maliliit. Kahit hindi tanungin, alam naman ng lahat na siya ang paborito. "Noy, gusto ko rin po ng itlog." Saad ng kapatid niyang sa Eddie. "Tumigil ka." Saway ng kanyang ina. "Sana nagsabi ka na gusto mo rin pala ng itlog, hindi yung aagawan mo pa ang ate Lyra mo. Alam niyo namang paborito niya to, saka mas kailangan niya kasi nag-aaral siya sa gabi." Napanguso naman ng kapatid niya. Nakonsensya agad si Lyra at hinati ang kanyang itlog para ilagay sa plato ng kanyang kapatid. Napangiti naman si Eddie at nagsimulang kumain. "Siya nga pala,
Nabili ko na yung mga pinabibili mong art material sa akin. Imporma ng kanyang ama. Kunin mo na lang sa sasakyan para magawa mo yung project na sinasabi mong gagawin mo. Mag-aaral ka ng mabuti, anak. Saka kayo, gayahin niyo ang ate niyo na nagseseryoso sa pag-aaral. Marahan siyang tumango at sumubo na lang ng pagkain. Nagmamadali siya sa pagkain, lalo na at gusto niya nang umakyat at manatili sa kanyang kwarto. Anong nangyari sa anak nun? Tanong ng kanyang ina dahil pinag-uusapan ng mga magulang niya ang tungkol sa anak ng ka-driver ng kanyang ama. Sumagot naman ang kanyang tatay. Iyon at sumama sa lalaki. Nakipagtahanan daw. Akala mo kung sinong mahinhin. Pinagmamalaki pa yun ni kumare natin sa iba. Kasi maganda, matalino at pinukumilos. May lihim na boyfriend pala. Ngayon, sabi ng kumpare ko, sinundo na raw nila. Kasi nga raw natatakot sila at naglakas loob. Kaso buntis na pala yung anak nila. Kahit bata pa, walang choice kundi ipakasal ang dalawa kapag nasa legal age na. Napalunok si Lira. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Kinabukasan, habang nagluluto ng ulam ang ina niya sa kusina, nagdahilan si Lira at maagang lumabas. Naglakad siya papunta sa maliit na butika, 2 barangay ang layo. Dahil baka makilala pa siya ng mga kilala roon ng kanyang mga magulang. Sa loob ng butika, halos hindi siya makatingin sa mata ng cashier habang iniaabot ang pera. Pregnancy test po. Pagsapit ng tanghali, nasa bahay na uli siya. Nakaupo sa banyo habang nakatitig sa test strip. Nanginginig sa kamay niya habang tinitingnan iyon. Hanggang lumabas ang 2 linya. Nanlambot ang tuhod ni Lira. Isang mahinang katok ang nagpagulat sa kanya. Lira, ayos ka lang ba? Huminga siya ng malalim. Apo man, naligo lang. Parang lumipas ang buong araw na hindi niya namalayan. Sa hapunan, hindi siya makakain ng maayos. Sumulyap sa kanyang ama pero walang sinabi. Nagbibiruan ang mga kapatid niya pero pakiramdam ni Lira para siyang lumulutang sa tubig na tila mabagal at nakakalunod. Lira, kunot noong tanong ni Jomar, ang kanyang boyfriend. Gabi na. Bakit ka nandito? Namigat ang lalamunan ni Lira. Parang ayaw lumabas ng mga salita. Wala sa loob, napahawak siya sa tiyan. Pwede ba kitang makausap? Bulong ni Lira. Mas lalong kumunot ang noo ni Jomar pero binuksan ang gate. Pasok ka, wala naman ang mga magulang ko dito ngayon. Nagluluwas sila ng paninda dahil Biyernes ngayon. Anong problema? Tanong ni Jomar pagkatapos siyang paupuin sa sofa. Hinalikan pa siya sa mga labi, pababa sa leeg, kaya mabilis niya itong itinulak. Bakit? Walang mga magulang ko. Samantalahin natin, Lira. Umiling naman siya. Jomar, hindi ito ang tamang pagkakataon. May kailangan tayong pag-usapan. Nakita niya namang bahagyang nawala sa mood ang kanyang boyfriend. Sige na nga. Ano ba yun? May nangyari ba sa inyo sa bahay? Nakatingin si Lira sa sariling kamay na bahagyang nanginginig. May sasabihin ako. Baka mabigla ka rin. Sige lang. Mataman siyang tiningnan ng binata. Huminga siya ng malalim. Buntis ako, Jomar. Buntis ako. Tumahimik ang paligid. Rinig na rinig ni Lira ang tik-tak ng lumang orasan sa dingding. Hindi niya maipaliwanag ang kabang nararamdaman habang naghihintay ng reaksyon mula sa binata. Napakurap si Jomar. Ano? Paanong buntis? Lira, tinatanggal ko. Maingat ako. Baka naman ibang tatay niyan. Tinaas ni Lira ang tingin sa boyfriend niya na nagwa pa siyang akusahan. Jomar, buntis ako. Sa'yo tong batang to. Ikaw lang ang boyfriend ko. Anong akala mo pumapatol pa ako sa iba habang boyfriend kita? Ikaw ang nakauna sa akin. Ikaw lang ang nakahawak sa akin kaya kahit pa ipatest mo pa to, ikaw ang ama ng baby ko. Isa pa, hindi rin naman tayo sure kung safe ang ginagawa mo. Hindi ka naman gumagamit ng kondom kaya may possibility pa rin na mabuntis mo ako. Sigurado ka ba? Bahagyang pumiyok ang boses ni Jomar. Napalunok si Lira, sariwa pang sakit na nadarama sa naging akusasyon nito. Nagtest ako, 2 linyang lumabas. Positive talaga na buntis ako. Napakamot si Jomar sa ulo at napamura ng mahina. Ilang minuto itong naglakad paikot,
Walang tiyak na direksyon at hindi mapakali. Mas hinigpitan ni Lyra ang kapit sa kanyang bag. Mabilis ang tibok ng puso niya na para bang sasabog na yon. Mas lalo lang siyang natatakot sa sitwasyon nila ni Jomar. Wala ka bang ibang naisip? Tanong ni Jomar sa wakas. Baka nagkamali lang yung test. Hindi ka pwedeng mabuntis. Lagot ako nito. Pinag-aaral pa naman ako ng tita ko. Wala. Anong gagawin ko? Sagot ni Lyra. Wala na akong period. Ilang linggo na. Lahat ng signs sa nagbubuntis talaga. Huminto si Jomar sa paglalakad. Diretso na itong nakatingin kay Lyra. Hindi galit ang mga mata nito, pero may takot din katulad niya. Putya! Bulong ni Jomar sabay upo bigla sa tabi ni Lyra. Anong gagawin natin ngayon? Yun ang tanong na pinaka-kinatatakutan ni Lyra. At ang kaalamang wala rin masabi si Jomar, labis na nagbigay ng pangamba sa kanya. Napakapit siya sa palda niya ng mahigpit. Hindi ko alam, tapat niyang sagot. Wala rin akong maisip na solusyon. Baka palayasin ako ni na mama at papa kapag nalaman nila. Mabait sila pero kilala ko silang magalit. Biglang napalingon si Jomar sa kanya. Seryoso? Jomar, anong balak mo? Hindi ko kaya to ng mag-isa. Kumunot ang noo ni Jomar. Hindi rin ako sigurado, Lyra. Wala rin akong pera. Nag-aaral pa lang ako at pagagalitan din ako. Napalunok siya. Pero kailangan nating magdesisyon. Hindi ako pwedeng basta nalang mawala ng direksyon. Hindi agad sumagot si Jomar. Hinagod nitong mukha na para bang sinusubukang magising mula sa masamang panaginip. Hindi ko alam. Sabi pa ni Jomar. Hindi ko talaga alam. May matinding kirot sa dibdib ni Lyra. Umaasa siyang kahit papaano ay may masabi si Jomar. Nasasabihin itong ayos lang, kaya nila yon, kahit kasinungalingan lang. Pero wala. Ganoon lang? Nanginginig ang boses ni Lyra. Napabuntong hininga si Jomar. Anong plano bang pwede natin gawin, Lyra? Magpakasal? Ang bata pa natin, lalo ka na. Kung magsasama tayo wala nga akong ipon. Sa tingin mo, susustentuhan tayo ng mga magulang ko. Siyempre, ako ang pakikilusin nila ron. Humigpit ang kamao ni Lyra. Kahit papano, sana may masabi ka man lang na sigurado. Hindi yung parang wala akong kasamang lumalaban dito. Jomar, tayong dalawang gumawa sa batang to. Ano, iiwan mo ako? Hindi ko sinasabing iiwan kita. Mahina nitong sabi. Pero hindi ko rin kayang mangako ng bagay na hindi ko pa alam kung paano gagawin. Kasi sa totoo lang, nakakabiglang binalita mo sa akin. Naguguluhan lang ako. Mahigpit na pinagdikit ni Lyra ang mga labi. Namamasa ang mga mata niya. Pero ano bang magagawa ng luha sa sitwasyon nilang dalawa? Pasensya ka na kung hindi ako kasing bilis magdesisyon katulad mo. Dagdag ni Jomar. Pero totoo, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Huminga ng malalim si Lyra habang nanginginig. Ako rin naman, Jomar. Natatakot din ako. Matagal silang nagkatitigan habang walang imikan. Tanging ugong ng bentilador lang ang maririnig. Pero sa wakas, tumayo si Lyra nang maramdaman niyang parang wala rin namang mangyayari. Saan ka pupunta? Tanong ni Jomar, sabay tayo rin. Uuwi ka na? Oo, kasi mukhang wala ka rin namang solusyong maibibigay sa akin. Muling sabi ni Lyra, pero may pait na ngayon ng tono. Lyra! At paano niya ba maitatago kung makikita na ang mga pagbabago sa kanya? Lyra! Malakas na sigaw ng kanyang ina. Parang sampalang tinig ng boses ng ina niya. Agad siyang bumangon at halos madulas sa sahig. Nakatayo ron ang mama niya, nanginginig ang kamay, hawak ang tissue kung saan niya binalot ang pregnancy test. Ano to, Lyra? Gulat na tanong nito. Umawag ang bibig nito, pero walang lumabas na salita. Sumulpot sa likod ng mama niya ang kanyang papa. Ano yan? Anong nangyayari? Bakit ka ba sumisigaw? Nakita ko sa bag niya. Basag ang boses ng mama ni Lyra. 2 linya. Buntis ang anak natin. Gusto niyang sabihin na hindi sa kanya yon. Pero anong kanyang gagawin? Parang kahit na itanggi pa ni Lyra, walang lusot para hindi malaman ng mga ito.
Agad na inagaw ng papa ni Lira ang test at matamang tinitigan. Lira, buntis ka? Sinong ama niyan? May boyfriend ka? Anong kalokohan to, Lira? Nanginginig ang tuhod ni Lira. Hindi siya makatingin ng diretso sa kanyang mga magulang. Labis ang takot na kanyang nadarama. Opo, parang pusa na bulong ni Lira. Sorry po. Sorry po talaga. Sandaling natahimik ang kanyang papa at doon siya labis na natatakot. Dahil alam ni Lira ang kasunod nun. Anak ng Lira! Bulyaw ng kanyang ama. Anong ginagawa mo? Nasaan ang boyfriend mo na yan? Akala namin nag-aaral ka ng mabuti. Yun naman pala, pagkakaroon lang ng boyfriend ang inaatupag mo. Nabasag ang pinggan sa mesa nang ihagis yun sa pader. Napasigaw ang kanyang ina at napaatras. Nanatiling nakatitig sa kanila ang mga kapatid ni Lira mula sa pasilyo at hindi rin makapaniwala sa mga nangyayari. Lumakas ang boses ng ama niya. Pinahiya mo kami. Pagkatapos ng lahat ng binigay namin sa'yo, magkakamali ka na nga lang sa ganitong paraan pa. Papa, mahinang sabi ni Lira habang nanginginig ang boses. Sorry po, alam ko pong mali ko. Alam ko pong hindi tamang ginawa ko. Sorry po. Sorry pero hindi ko po alam ang gagawin ko. Dapat nag-aral ka. Dapat naging mabuting anak ka. Hindi ganito, ikaw na nga lang ang inaasahan namin. Panganay ka. May kapatid ka pa. Dapat ikaw ang halimbawa sa kanila. Pero ikaw pang gumawa ng kawalang hiyaan. Akala namin, nag-aaral ka ng mabuti at lahat ng anak namin, ikaw ang pinakamatino at maaasahan. Pero hindi pala. Tuloy-tuloy ang pag-agos ng mga luha ni Lira. Tuloy-tuloy ang pag-agos ng mga luha ni Lira. Hindi niya na alam kung ano pang pwedeng sabihin para mapatawad siya ng mga ito. Nagkamali siya at inaamin niya yon. Nadismaya niya ang kanyang ama't ina at hindi na mababawi ang mga pagkakamaling nagawa niya. Bumaba ulit ang boses ng kanyang ama na parang sentensya. Lumayas ka! Pa, umawang ang bibig ni Lira. Papa, ayoko po. Bakit po? Lumayas ka! Sigaw ng kanyang ama at umakyat para kunin ang kanyang mga gamit. Umalis ka rito! Hindi namin kailangan ng anak na hindi sumusunod sa utos at mga bili namin. Alam namin na ganito ang mangyayari sa oras na magkaroon ka ng boyfriend. Kaya nga naging mahigpit kami. Pero sumunod ka ba? Hindi. Nag-boyfriend ka, hindi ba? Buntis ka. Nanay ka na. Lumayas ka na at huwag ka nang mag-aral. Maging nanay ka na dyan sa anak mo. Landiin mo ng landiin ang walang hiyang lalaking nakabuntis sa'yo. Ewan ko lang kung kayanin nyo. Nagpapatira ka nang hindi mo iniisip ang magiging resulta at kinabukasan mo. Mas lalong naiyak si Lira. Kailanman, hindi niya lubos na inaasahan ang tagpong iyon. Naging mabait siya, naging mabuting anak sa mga ito. Pero isang maling desisyon, isang malaking paglilihim at pagkakamali lang, nasira na ang lahat. Wala namang dapat sisihin, kundi siya lamang. Parang awa niyo na po. Sorry na po. Umiiyak niyang sabi. Pero kinaladkad siya ng kanyang ama palabas. Hindi! Umalis ka! Umalis ka't buhayin mo ang sarili mo. Sumama ka sa boyfriend mo at wala kaming pakialam. Magtanda ka sa pagkakamali mo. Pagkalabas niya, parang yelo ang ulan sa balat niya. Basang-basa agad ang damit ni Lira. Nakatayo sa pintuan ang mga kapatid niya at tahimik siyang pinanood. Hindi na lumingon si Lira. Habang lumalakad siya sa gitna ng ulan, pabigat ng pabigat ang plastik sa kamay niya. Lumulubog sa putik ang tsinelas niya sa bawat hakbang habang nakayuko laban sa hangin. Ramdam niyang minahal siya ng kanyang mga magulang, pero alam niya kung hanggang saan aabutin ang galit ng mga ito. Anong kailangan mo? Tanong ng ama ni Jomar na nagbukas ng pinto ng bahay. Si Jomar po? Naputol ang boses ni Lira sa huling pantig. Pwede ko po ba siyang makausap? Sumingkit ang mga mata ng ama ng kanyang nobyo. Anong oras na? Umuulan tapos nandito ka. Basang-basa ka. Kinapa ni Lira ang strap ng kanyang bag. Pasensya na po. Wala na po akong ibang mapuntahan. Wala nang imik ang ama ni Jomar. Umusog lang ito palayo.
Pumasok si Lyra, nag-iwan ng maliit na basang bakas sa semento. Jomar! Sigaw nito. Nandito ang nobya mo. Lumabas si Jomar ilang saglit ang nakalipas. Magulong-magulo ang buhok at namumugto ang mga mata sa antok. Si Lyra? Jomar, muling nabasag ang boses ni Lyra. Wala na akong matirahan. Nawala ang kulay sa mukha ni Jomar. Bakit? Alam na nila na buntis ako. Kusang yumakap ang kanyang braso sa tiyan na parang pinoprotektahan ng anak niya. Bahagyang bumuka ang bibig ni Jomar pero walang lumabas na salita. Ang matalim na boses ng ama nito ang sumira sa katahimikan. Anong buntis? Tumingin si Jomar sa ama, saka balik kay Lyra. Kay Lyra po, akin yung bata. Pasensya na po, nabuntis ko po siya. Lumabas mula sa kusina ang ina ni Jomar na may hawak na tuwalya. Nanlalaki ang mga mata nito nang makita si Lyra. Ano yan? Anong buntis? Tumikim si Jomar at lumapit kay Lyra. Marahang inilagay ang isang braso sa balikat nito. Hindi man ganoon kaaliw, sapat na para manatili siyang nakatayo at hindi matakot sa harapan ng problemang yon. Buntis po siya, saad ni Jomar. Namula sa galit ang mukha ng ina nito at mabilis na hinampas ang sariling anak. Hayop ka, Jomar! Sa halip na nag-aaral ka, kung ano-anong inuuna mo, nakabuntis ka na pala. Nakakahiya sa tita mo na pinag-aaral ka pa. Sinayang mo. Mas mababa, mas mapanganib ngayon ang boses ng ama nito. Anong balak mo ngayon? Gusto mo bang kami pa magpalaki ng magiging anak niyong dalawa? Hindi agad nakasagot si Jomar at napayuko. Wala naman po akong ibang choice, di ba? Dito muna si Lyra. Wala siyang matutuluyan. Tumawa ng mapait ang ama ni Jomar. Tapos kami ang magpapakain. Ilang buwan ba yan? Saan mo bala kumuha ng panggastos? Umigting ang panga ni Jomar. Maghahanap ako ng trabaho. Hindi ko na itutuloy yung pag-aaral. Wala na rin namang saysay. Siguradong magagalit din si tita. Napasinghap si Lyra. Jomar, sigurado ka ba? Hindi siya nalingon ni Jomar. Nakatingin lang ito sa basag-basag na tiles sa sahig. Wala na, ganito na to. Inihagis ng nanay ni Jomar ang tuwalya sa mesa. Gusto mo ng ganyan? Bahala kayo sa mga buhay ninyo. Pero wag niyong asahan na kami ang susuporta. Kung may anak na kayo, tumayo na kayong dalawa sa sarili niyong paa. Mga walang pakinabang, magiging palamon at pabigat pa rito. Hindi na nakapagsalita si Lyra. Para siyang nagiging magaan at mabigat ng sabay. Parang lulubog siya sa sahig, pero parang muling lulutang. Itinuro ng ama ni Jomar ang daliri sa dibdib ng anak. Bukas, maghanap ka na ng trabaho. Wala nang paligoy-ligoy. Tumango si Jomar. Opo. At tumahimik ng paligid. Umalis ang mga magulang ni Jomar at pabulong na nagmumura. Naiwan si Lyra sa gitna ng maliit na sala. Basa ang sahig dahil sa kanyang mga bakas. Kinamot ni Jomar ang batok at malakas na bumuntong hininga. Tara sa kwarto. Pinangunahan nito si Lyra sa makitid na pasilyo. Papasok sa silid na halos kasya lang ang isang kama. May kupas na poster ng mga basketballista sa dingding, isang stand fan sa sulok. Nakapasok na siya ron kapag may ginagawa silang kababalaghan. Kung dati puno ng kasabikan at kapusukan, ng sandaling yon, sobrang bigat ng kalooban ni Lyra. Maya-maya'y pinagbanlaw na siya ni Jomar. Basa lahat ng gamit niya, kaya pinahiram muna siya ng damit. Pagkatapos, umupo na siya sa kama habang nagpapatuyo ng buhok. Mahapdi pa ang kanyang mga mata dahil sa labis na pag-iyak kanina. Umupo si Jomar sa tabi niya habang nakasandal ang mga kamay sa likod. Hindi ko akalaing ganito kabilis. Pati ako, mahina namang sagot ni Lyra. Pero wala na akong ibang mapuntahan. Pasensya na, ikaw na lang ang alam kong tatakbuhan ko. Humingi na ako ng sorry sa mga magulang ko, kaso parang gusto nila akong parusahan. Ayaw na nila akong tanggapin. Gusto nilang magtanda ako. Mas mahina ang boses ni Jomar ngayon. Okay lang, dito ka na lang muna. Napalunok si Lyra. Hindi niya malaman kung dapat ba siyang magpasalamat o mas lalo lang siyang naliligaw. Nagkibit balikat si Jomar. Wala na rin naman tayong choice, di ba? Kinagabihan, nang nakatulog na si Jomar sa tabi niya, muling bumangon si Lyra.
Dahan-dahan niyang hinaplos ang tiyan at ramdam ang bahagyang umbok sa ilalim ng kanyang jacket. Anong klaseng buhay bang naghihintay sa atin? Mahina niyang bulong. Paano na? Paano na tayo, baby? Walang sagot. Wala siyang nakuhang tugon. At parang kahit ilang beses niya pang tanungin, wala talagang ibibigay sa kanya na solusyon. Parang unti-unting sumasara ang lagusan ng kanyang kinabukasan. Ipinasok niya ang noo sa pagitan ng mga tuhod at muli, tahimik, walang ingay siyang napaiyak. Sa mga lumipas na buwan, nagkaroon na nga ng trabaho si Jomar. Naging bagger ito sa isang malaking grocery store. Palagi rin silang pinaparinggan ng mga magulang ni Jomar. Kaya nang makaipon, lumipat na sila at binuo ang pamilyang mayroon sila. Mabuti na lang, masinop siya sa mga binibigay na pera ni Jomar. Nahihiya na rin naman siya. Konti na lang, iha, sabi ng midwife habang pinupunasan ng pawis sa noo ni Lyra gamit ang basang bimpo na may bahagyang amoy ng sabon. Kaya mo yan. Hindi na makapagsalita si Lyra. Paulit-ulit na siyang umiiyak at pinipigilan ng sigaw. Namumula na ang kanyang palad sa kakahawak sa bakal na barandilya ng kama. Mainit ang mga mata ni Lyra, tila laging nakapikit sa pagod. Isang dasal lang ang umiikot sa isip niya. Sana matapos na. Narinig niya ng iyak ng ibang sanggol sa masikip na klinik, pero ang sa kanya, wala pa. Wala rin si Jomar simula kanina pa, kaya mas lalo siyang pinanghinaan ng loob. Napag-usapan na nila yon, kailangan daw tapusin ni Jomar ang shift nito sa car wash at susubukan daw nitong sumunod. Iba na naman ang trabaho, kaya paiba-iba rin ang budget nila. Hinintay niya si Jomar, pero habang lumilipas ang mga oras, tumigil na si Lyra sa paghihintay sa kanyang boyfriend. Isa na namang alo ng sakit ang gumapang sa kanya. Napaliyad ang buong katawan niya at bago pa niya mapigilan ang sarili, isang impit na hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan. Eto na ang anak mo, saad ng doktor. May mahigpit na humawak sa kanyang mga binti. Isa pang kamay ang dahan-dahang pinisil ang kanyang tiyan. Ramdam ni Lyra ang lahat. Ang init, ang hapdi, ang parang pagkapunit, ang bigat na parang binunot mula sa loob niya. Hanggang sa isang matinis na iyak ang pumuno sa silid. Dumilat si Lyra habang kusa ng tumutulo ang luha niya. Lalaki, sabi ng midwife na nag-assist sa kanya. Malusog, congratulations! Nanginginig ang mga braso ni Lyra habang iniunat ang mga kamay. Pakiabot po. Marahang inilapat ng ginang ang sanggol sa dibdib niya. Napakaliit, mas maliit kaysa sa naisip niya, pero mainit. Mainit na mainit at gusto niya na agad balutin ng pagmamahal. Kumikilos-kilos ang maliit nitong kamao. Namumula ang mukha, parang nagrereklamo. Vincent, bulong ni Lyra. Natural na lumabas ang pangalan kahit sa isip lang niya yun binanggit dati. Huwag ka nang umiyak. Nandito na si Mama. Pumipiglas ang boses niya. Wala na siyang pakialam sa sakit. Hindi na mahalaga kung nanlalambot ang kanyang mga binti o kung sinisimula na siyang tahiin. First time mo ba, iha? Tanong sa kanya ng nurse na nililinisan siya. Tumango lang si Lyra, hindi makapagsalita sa bigat ng nararamdaman. Buong gabi siyang nagpalipat-lipat sa pagtulog at pagising. Kinabukasan, dumating din si Jomar. Namumutla at pawis na pawis. Sorry, usal niya habang lumuluhod sa tabi ng kama. Wala akong masakyan kagabi. Kumusta ka? Kumusta siya? May dala akong pagkain para sa'yo. Hindi agad sumagot si Lyra. Basta't inangat niya ng kaunti ang balot para makita ni Jomar ang mukha ni Vincent. Saglit na tumitig si Jomar. Ang liit pala. Mahina nitong sabi. Pero hanggang doon lang. Walang luha, walang paghawak. Tahimik lang at parang hindi sigurado. Umiling na lang si Lyra. Piniling huwag nang umasa ng higit pa. Pareho pa silang mga bata. Mas matanda ng 4 na taon si Jomar, pero parang mas mature pa siyang mag-isip. Parang hindi niya makitaan si Jomar ng pagiging magulang. Kailangang matutong humawak, sabi ni Jomar, minsang tanghaling inalalayan si Vincent. Dahan-dahan lang.
Paalala ni Lyra. Hindi laruan si Vincent, baka mabalian ng bata. Hindi pa naman gaanong matatag ang mga buto niya. Pasensya na, sabi na lang ni Jomar at binuhat ang anak nila. Luto na bang hapunan natin? Tumango na lang siya. Oo, luto na. Sa gabi, natutulog na si Jomar habang siya, napupuyat, gumigising para alagaan si Vincent. Pagdating sa umaga, si Lyra pa rin. Hindi niya magawang magreklamo dahil si Jomar na nga ang nagtatrabaho para sa kanila. Okay lang anak, nandito si Mama. Saad ni Lyra habang pinapatahan ng kanyang anak. May mga umagang giniginaw si Lyra, gutom at baho kanin ng almusal. Pero kahit masakit ang tiyan niya, si Vincent agad ang una niyang tinitingnan. Laging si Vincent. Isang umaga, habang pinapalitan niya ng lampin si Vincent sa kama, biglang sumilay ang ngiti sa mga labi nito. Oh, bulong niya. Ngumiti ka. Wow naman, masayang anak ko ah. Ang cute mo anak. Hindi niya agad napansin si Jomar sa may pintuan na nakauwi na pala. Pinapatawa mo siya? Ngumiti siya. Sagot ni Lyra habang hindi tumitingin. First time, may kasama pang hagikhik. Yun lang ang naging reaksyon ni Jomar. Nawala ang ngiti ni Lyra. Ang totoo, nadidismaya talaga siya sa pagiging haligi ng tahanan ni Jomar. Alam niyang mahirap ang buhay nila at pareho pa silang mga bata. Pero ang hirap din pigilan na hindi maging disappointed sa kanyang kinakasama. May mga araw na hindi tumitigil si Vincent sa pag-iyak kahit anong gawin niya. May mga araw na parang sasabog ang ulo niya sa pagod. Mga araw na halos wala ng gatas o bigas at parang hindi na siya makakabalik sa dating buhay. Pagsapit ng ika-4 na kaarawan ni Vincent, tumigil na si Lyra sa pagtingin sa salamin. Alam na niya kung ano ang makikita niya roon. Lumulubog na pisngi, maputlang mga mata, collarbone na tila kaya nang sumabit sa kowelyo ng damit. Magaan ang pakiramdam ng kanyang mga braso at parang laging pagod. Sumasakit ang kanyang mga binti matapos lang buhatin ng basket ng labada mula sa isang dulo ng kalsada hanggang sa kabila. Napansin na yon ng mga kapitbahay. Sayang no? Sabi ng isa habang isinasabit ni Lyra ang basang mga damit sa sampayan sa labas ng inuupahang silid. Maganda pa naman yan dati, matalino pa raw. Saka ang bata pa 14 raw nang mabuntis ni Jomar. Hindi na siya tumingin. Tahimik na lang siyang nagligpit ng mga sipit. Natutunan na niya na mas ligtas kung hindi sasagot, mas kalmado kung hindi magpapaapekto. Isa pang boses ang sumabat. Hindi mo na halos makilala. Butot balat, ang laki na ng ipinayat. Dati malaman pa yung si Lyra Sumulyap si Lyra sa bukas na bintana kung saan nakaupo si Vincent. Naglalaro ng mga lumang takip ng bote at ginagawang tore. Bilog pa rin ang maliit na mukha ng anak at makinis ang balat. At least, si Vincent, maayos pa ang kalagayan. Kinuha niyang mga labada at isinabit ang maliit na damit ni Vincent isa-isa. Mama! Gawa ako ng spaceship! Masayang sigaw ni Vincent at itinaas ang laruan. Lumuhod si Lyra, pinunasan ng pawis sa sentido gamit ang likod ng kamay. Ang galing mo naman anak! Mahina ang boses niya pero pinilit niyang umiti. Tara, hugas ka ng kamay. Kakain na tayo. Nagluto si Mama. Kumain ka ng marami ha? Nangilid ang mga luha ni Lyra. Anak, itlog lang ang ulam ha. Wala pang pera ang Mama. Isang buong itlog para kay Vincent, wala para sa kanya. Wala naman kasing inabot na budget si Jomar. Nagbayad din sila ng upa at bills dahil yon ang kailangang unahin. Bahagyang tumulo ang kanyang mga luha. Kapag nakakarinig siya mula sa kapitbahay, hindi niya maiwasang maiyak. Nakakapaghinayang naman talaga ang buhay ni Lyra na sinayang niya. Inilapag niyang plato ni Vincent sa sahig sa harap nito. Thank you, Mama. Umupo si Lyra sa tabi at tinupi ang mga binti. Umungol ng mahinang sikmura niya pero binaliwala na lang niya yon. Habang kumakain si Vincent, tumingala ito. Mama, ba't di ko kumakain? Pinilit kumiti ni Lyra. Busog pa ako anak. Hindi yun totoo pero mas madali na kaysa ipaliwanag na wala nang inuuwing pera ang tatay mo,
Wala na siyang pakialam kung sapat ba sa atin ang mga perang iniaabot niya. Kaya nga tumatanggap siya ng labada para kahit papaano naman ay may kita siya. Lumipas pa ang mga taon, naging paulit-ulit ang takbo ng buhay ni Lyra. Isang karaniwang hapon lang yon. May dala siyang kanin at kaunting adobo na mula sa kinita niya sa paglalabada. Hindi man marami, basta mainit pa rin na pagkain. Papunta siya sa site kung saan nagtatrabaho ang kanyang asawa. Pagdating niya sa kanto kung saan nagtatrabaho si Jomar, bumagal ang kanyang paghinga. Nakahilera ang mga kalawangin at sira-sirang tricycle. May mga plywood at yero ang pinagtagpi-tagping bubong. Napansin niya agad ang anino ni Jomar sa bandang likuran. Lumapit si Lyra at mahinang tinawag, "Jomar!" Pero natigilan siya. Sa pagitan ng dalawang nakaparadang tricycle, nagulat siya sa kanyang nakita. May hinahalikan na babae ang ama ng anak niya. Babaeng hindi siya. Isang babae na mas sexy at maganda kaysa sa kanya. Payat, mahaba ang buhok at nakayakap sa leeg ni Jomar. Nakatayo lang si Lyra, ayaw gumalaw ng mga paa niya. Biglang naging sobrang bigat ng mga lalagyan sa kanyang mga kamay. Napakuyom ang kamao niya. Hindi siya makahinga ng maayos, parang hinding-hindi na muling tumibok ang puso niya. Wala siyang nasabi, wala ring sigaw. Bahagyang umurong si Jomar mula sa babae at mahina pang natawa. Hinaplos pang pisngi ng babae na parang sanay na sanay at sobrang tagal na ng panloloko. Sa wakas, parang may nag-utos sa mga paa niya. Umurong si Lyra, pagkatapos tahimik siyang tumalikod at naglakad palayo. Pagbalik sa bahay, tulog pa rin si Vincent. Umupo si Lyra sa tabi ng anak. Nasa mesa lang ang dalawang lalagyan, hindi man lang nabuksan. Marahan niyang ipinatong ang kamay sa likod ni Vincent, ninanamnam ang marahang pagtaas-baba ng paghinga nito. Pakiramdam niya, parang gumuho na ang loob ng dibdib niya. Walang luhang lumabas, wala kundi isang malamig, tahimik na sakit na nananatili sa pinakagitna ng kanyang pagkatao. "Mama!" ungol ni Vincent. Umabot ang maliit na kamay nito at naghahanap. Dali-daling pinunasan ni Lyra ang mata niya. Humiga siya sa tabi ni Vincent at niyakap ang maliit na katawan ng anak. "Nandito lang si Mama, anak." Mahinahong bulong niya sa dilim. "Nandito lang si Mama." Halos hating gabi na nang bumukas ang pinto at pumasok si Jomar. Mabigat at walang tiyempo ang mga hakbang ni Jomar. Bago pa man siya makalapit, naamoy ni Lyra ang alak, pawis at kung ano pang masangsang. Hindi agad nagsalita si Jomar. Hinubad lang ang tsinelas at humilata sa kutsyon. "Lyra!" Lasing na lasing ang boses nito. "May pagkain?" Walang imik si Lyra. "Wala kang luto?" Dagdag ni Jomar at may halong inis. "Bakit hindi ka sumasagot?" Tahimik pa rin. Unti-unting umupo si Jomar at kinusot ang mga mata. "Ano bang problema mo?" Bahagyang lumingon si Lyra ngayon, pero malamlam pa rin ang mga mata. Wala na, pagod lang ako. Pagod na. Kumunot ang noo ni Jomar. "Anong pinagsasasabi mo dyan? Ang kapal ng mukha mo magsabi na pagod ka. Mas pagod naman ako kaysa sa'yo ng hindi hamak. Ang tinatanong ko, kung may pagkain. Huwag mo akong sinasagot ng ganyan." "Wow, alam kong pagod ka pero wala kang karapatan para i-invalidate ang pagod ko." Mahinang sabi niya, sapat para marinig ito. "Wala ka rin karapatan, Jomar." Hindi agad nakasagot si Jomar. Galit si Lyra. Galit na galit siya. Pero hindi siya ang tipo ng taong naninigaw, nananakit o nagwawala. Tahimik lang siya palagi. Parang naghihintay na lang kay Jomar. "Pagod lang ako, Lyra." Bulong ni Jomar. "Trabaho buong araw tapos sermon pa dito." Mahina lang na napabuntong hininga si Lyra. Hindi tawa, mas parang buntong hininga na may halong lamig. Hindi tawa, mas parang buntong hininga na may halong lamig. "Trabaho?" Halos pabulong niyang tanong. "Trabaho ba yung nakita ko kanina? Sa likod ng tricycle?" Biglang napatingin si Jomar sa kanya. Nagkatinginan sila at bakas ang guilt sa mga mata nito. Sa unang pagkakataon ngayong gabi, hindi natahimik si Lyra.
Diretso siyang nakatingin ngayon kay Jomar. Kahit nanginginig ang palooban niya. Wala ka nang dapat itanggi, Jomar. Nakita ko. Umawang ang bibig ni Jomar at hindi na nakapagsalita agad. Wala yung Lira. Huwag ka nang gumawa ng eksena. Noong una siguro, wala pa. Mahina pa rin ang boses ni Lira, pero mas buo na. Pero ngayon, hindi ko na kaya. Mas matalim na ngayon ang sakit. Hindi lang gutom, hindi lang pagod, mas malalim pa. Tumayo si Lira, nakatingin lang si Jomar pero hindi siya pinigilan. Lumuhod si Lira sa tabi ni Vincent, inayos ang kumot at maingat na hinaplos ang buhok ng anak. Pagod na ako, Jomar. Mahina niyang bulong, mas para sa sarili kaysa dito. Sobra. Walang sagot si Jomar, nakaupo lang ito, nakayuko at parang binagsakan ng buong mundo. Pero sa bawat reklamo ni Lira na pagod na siya, nanatili pa rin siya sa tabi ni Jomar. Kahit na niloloko na siya, nanatili pa rin siyang nakakapit dito. Siguro, kapag nalaman ng iba, tatawagin siyang martir, walang utak. Pero, ano bang magagawa niya? Bata pa siya, takot na takot siya kung paano na sila ni Vincent kapag umalis siya. Wala na silang ibang pupuntahan ng anak niya. Ayaw niya nang bumalik sa mga magulang niyang pinalayas na siya. Sigurado si Lira na hindi siya tatanggapin ng mga ito. Vincent? Tawag ni Lira at garalgal pa ang boses sa antok. Saan ka pupunta? Napangiti naman ang kanyang anak. Diyan lang po sa labas, Mama. Manonood lang po ako sa junk shop ni Mang Oliver. Lumapit pa sa Vincent at hinalikan siya sa kanyang pisngi. Kumunot ang noo ni Lira. Hindi yun ang unang beses na nagising siya na parang may kulang sa silid. Mahilig maglaro sa labas ang anak niya. Hinahayaan na lang ni Lira. Mababait naman ang mga bata sa kanila. Bumangon na siya at nagsimula ang kanyang araw. Wala po dyan ang anak ko? Tanong niya sa asawa ni Mang Oliver. Umiling naman ito. Wala, baka sumama sa pangangalakal. O di kaya nagpupulot ng bote si Vincent. Bahagyang bumaha ang gulat sa kanya. Ano ho? Nagpupulot ng bote? Tumango naman ito. Oo, bakit? Hindi mo alam? Mahilig mamulot ng bote yung anak mo. Para naman daw may pera kayo. Minsan sinasama ng asawa ko sa pangangalakal kasi gustong-gustong sumama. Lalo na kapag walang pasok sa school. Hindi niya yon namalayan. Palagi kasi siyang tumatanggap ng labada. Iniiwan niya lang si Vincent sa bahay. Alam niya namang malaki na ito. Kaya na ring magluto dahil 10 taong gulang na. Vincent? Nagulat si Vincent at bahagyang napatalon. Mama? Lumapit si Lira sa kanyang anak. Anong ginagawa mo rito, Vincent? Napayuko sa Vincent at ibinaba ang sakong hawak. Nag-iipon lang po ng bote. Para may dagdag pera po tayo. Para may panggastos po ako sa school at may pangbayad po ako kay Ate Jing sa swimming. Ako dapat ang nag-aalala sa bagay na yan. Kung gusto mo mag-swimming sa pool ni Ate Jing, sabihin mo sa akin. Vincent, anak, bakit mo ginagawa to? May public pool malapit sa kanila. Maraming naliligo roong mga bata. 10 piso kada isang oras. Kapag walang pera, hindi niya mabigyan sa Vincent kaya naiinggit ito sa mga batang naglalangoy doon at nanonood na lang. Bahagyang umiti ang bata. Masaya naman po, Mama. Tingnan mo, saka alam ko po na marami ka pong binabayaran. Kahit baon ko lang po, saka pang swimming. Hinugot ni Vincent mula sa bulsa ang maliit na plastic. May mga barya roon. Para po sa bigas kung wala po tayong bigas, Mama. Sabi nito at may bahid ng pagmamalaki. Lumuhod si Lira sa harap niya, mahigpit na hinawakan ang balikat ng anak. Hindi mo kailangan gawin to, anak. Ako ang bahala sa'yo. Ako ang dapat naghahanap ng paraan, hindi ikaw. Yang pera na yan para sa'yo. Huwag mong ibigay sa akin, ha? Ngumiti sa Vincent pero bahagyang nanginginig ang mga labi. Pero Mama, gusto ko ring tumulong. Kaya ko naman to. Uminit na ang mga mata ni Lira. Vincent! Hinila niya si Vincent sa yakap. Mahigpit na mahigpit hanggang maramdaman niyang tumitibok ang maliit na puso nito sa dibdib niya.
Yumakap din si Vincent sa kanya. Okay lang po, Mama. Bulong pa nito. Promise. Alam niyang hindi okay. Hindi pwedeng maging okay dahil siya ang magulang ng bata. Pagkalipas ng sandali, binitiwan ito ni Lyra. Halika na. Mahinang sabi niya. Uuwi na tayo. Okay na yan, anak. Tumango si Vincent at binuhat muli ang sako. Pero ngayon, si Lyra nang kumuha nun mula sa anak niya at isinabit sa kanyang balikat. Hindi naman pala ganoon kabigat. Para kay Lyra, kaya niya. Pero para kay Vincent, para sa edad niya, yun ang pinakamabigat sa lahat. At nasasaktan siya bilang isang ina. Vincent, mahina niyang tawag nang malapit nang maubos ng anak ang pagkain. Anak, ilang beses mo na bang ginagawa yon? Natigilan sa Vincent at ibinaba ang kutsara ng dahan-dahan. Matagal na po, mga ilang linggo na po. Nakikita ko po kasi na kumikita ng pera si Mang Oliver sa pangangalakal. Mga bote lang po ang kaya kong hanapin, kaya mga bote lang po ang kinukuha ko. Nanginig ang mga kamay ni Lyra habang ibinababa ang kutsara niya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tiningnan siya ni Vincent gamit ang malalaking mata na puno ng katapatan. Baka magalit ka po, Mama. Ayoko pong dagdagan ng iniisip mo. Mas lalong nanikip ang dibdib ni Lyra. Anak, hindi ako galit. Mas masakit ang isipin na dumating tayo sa ganitong punto na ikaw na mismo nag-iisip kung paano tutulong. Bata ka pa, anak. Hindi dapat ganito. Nanliit ang mga mata ni Vincent. Pero ayos lang naman po, Mama. Gusto ko lang matulungan ka. Ayoko pong makita kang nahihirapan, Mama. Si Papa naman po kasi, hindi naman po palaging nagbibigay sa atin ng pera. Inuuna po ang inuman. Nagugutom po tuloy tayo. Inabot ni Lyra ang kamay ng anak at pinisil yon gamit ang dalawang kamay. Salamat, Vincent. Pero mula ngayon, ako nang bahala. Hindi mo na kailangang gumising ng maaga para magbote. Tumango si Vincent at bahagyang nangingilid ang luha. Opo, Mama. Pero alam ni Lyra na hindi ganoon kadali yun. Mas marami nang nakita sa Vincent kaysa sa dapat sana para sa edad nito. Mas mabigat na ang dalang responsibilidad kaysa dapat sa kanya. Maya-maya, habang naglalaro si Vincent ng mga laruan niyang kotse sa sahig, umupo si Lyra sa tabi ng bintana. Sa pagkakataong yon, pinayagan na niyang umagos ang mga luha. Tahimik lang, walang hikbi, walang pag-uga ng balikat. Pero kahit anong mangyari, makakahanap siya ng paraan. Hindi lang para sa sarili, kundi para kay Vincent. Para hindi na kailanman ito magbuhat ng sako ng bote. Bakit ito lang? Naiinis na tanong ni Lyra, pero pinilit niyang maging kalmado. Okay naman ang pasahod sa inyo ah. Bakit ito lang palagi ang binibigay mo, Jomar? Ilang gabi na niya yung kinikim-kim. Binapanood si Jomar na umuwi ng 10 oras ng gabi. Nagbabato lang ng ilang lukot na papel sa mesa. Tapos hihiga na parang walang mas malaking pananagutan sa bahay. Ngayon, hindi niya na kayang manahimik. Jomar, mahina niyang sabi habang inilalagay ang huling hinugasan na pinggan sa rack. Nasa kutsyon si Jomar, nakahiga at abala sa pag-scroll sa cellphone. Sagot nito at hindi man lang tumingin. Makinig ka naman. Kanina pa ako nagsasalita rito. Kulang na naman yung binigay mo. Mahinang sabi ni Lyra, pilit pinapanatili ang boses. 100 lang yon. Paano tayo makakabili ng bigas? Baon pa't kailangan ni Vincent sa school. Napabuntong hininga si Jomar. Ibinaba ang cellphone at halatang iritado. Lyra, yan na naman tayo. Hindi pwedeng palaging ganito, Jomar. Patuloy ni Lyra. Araw-araw halos walang laman ang kaldero natin. Umayos ng upo si Jomar. Di magtipid. Sanay ka naman dyan. Napatingin si Lyra sa boyfriend at mahigpit ang pagkakahawak sa dibdib. Magtipid? Ulit niya sa mas mapait na tinig. Jomar, kahit anong tipid, kung wala talagang pambili, walang mangyayari. Anong kakainin ng anak mo? Hangin? Napailing si Jomar, tumayo at mas lalong lumalim ang tingin. Di, tumulong ka rin. Huwag mong iasa sa akin lahat. Tumutulong ako. Halos ako nang sumasalo ng lahat ng bayaran natin dito sa bahay.
Sagot ni Lyra. Ngayon ay may galit na rin ang boses. Naglalaba ako para sa kapitbahay. Nag-aalaga ng bata. Pero kahit anong gawin ko, hindi pa rin sapat. Kasi ikaw, inuuna mo pa yung mga bisyo mo. Lalong dumilim ang mukha ni Jomar. Anong bisyo? Halak, sagot ni Lyra. Araw-araw, halos amoy alak kapag uwi mo. Minsan hating gabi na. Minsan nga hindi ka na nga umuuwi. Tumayo si Jomar. Wala kang karapatang sabihan ako ng ganyan. Wala? Sagot ni Lyra. Para mo na akong asawa. Ina ako ng anak mo. At alam ko kung saan napupunta yung pera mo, Jomar. Hindi agad sumagot si Jomar. Pinagpatuloy ni Lyra ang kanyang mga salita. Nanginginig ang kanyang boses. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng lahat ng kinikimkim niya. May babae ka pa, di ba? Hindi ka naman tumitigas sa pangbababae mong walang hiya ka. Bulalas niya rito. Napasinghap siya nang sinutok ni Jomar ang dingding. Bahagyang gumalaw si Vincent sa pagkakatulog, umungol pero hindi nagising. Lyra, tigilan mo ako. Tatamaan ka sa akin. Banta ni Jomar. Bakit? Kasi totoo? Mas mahina na ang boses ni Lyra ngayon pero mas matalim. Alam ko ang lahat. Si Ate Maribel nga, sinabi na sa akin. Nakita ka raw nila doon sa may tindahan ng motor. May kasamang babae. Hindi na lang ako nag-react. Kasi walang hiya, Jomar. Sanay na ako sa pangbababae mo. Umiling si Jomar at parang nagpipigil ng galit. Chismis lang yan. Huwag kang maniwala sa kung sino-sinong chismosa. Chismis ba yun? Mahinang sabi ni Lyra habang nangingilid ang mga luha. Ako mismo. Nakita na kita nun. Hindi mo na ako kayang lokohin. Mapula ng mukha ni Jomar. Mabilis ang paghinga at parang nag-aalangan kung sisigaw o lalabas na lang. Hindi totoo yan. Mariinit ang sabi sa huli. Kung ano man ang iniisip mo, tigilan mo na. Ramdam ni Lyra ang hapdi sa dibdib niya pero hindi siya umatras. Kung wala kang ang babae, bakit palaging kulang ang pera mo? Bakit palaging wala kang maibigay sa anak mo? Tumalikod si Jomar. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang trabaho ko. Hindi mo alam kung ano pinagdadaanan ko buong araw. Alak na nga lang ang kasiyahin ko. At ibang babae? Pagagandahin mo pang mga salita mo? Ayaw mo pang sabihin manloloko ka? Sagot ni Lyra at puno na ng galit ang mga mata. Alam kong mahirap. Pero mas mahirap yatang makita ang anak mo na natutulog ng gutom. Alalahanin mo naman kahit si Vincent na lang. Kahit wag na ako, maging sapat naman ang sustento mo sa anak natin. Saglit na katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa. Pinagmasdan ni Lyra ang mukha ni Jomar, naghahanap kahit kaunting pagsisisi. Pero puro inis, pagod, at kung mayroon mang hiya, baka lumipad na rin sa kung saan. Makontento ka na lang sana sa kung anong meron. Sabi ni Jomar. Hindi lahat ng bagay makukuha mo. Parang naputol na talaga ang kaunting pasensya niya kay Jomar. Makontento? Makontento sa ano? Sa kakarampot na bigay mo? Sa palaging walang pambili ng gamot kapag nilalagnat si Vincent? Sa pangalawang babae mo? Saan? Hindi na sumagot si Jomar. Hindi ko na kaya. Mahina niyang sabi. Kung ganyan ka pa rin, hindi ko na kaya. At sa mga salitang yon, tumalikod na siya. Nanginginig ang kamay niya habang naupo sa tabi ni Vincent. Marahang hinaplos ang buhok ng anak habang mahimbing itong natutulog. At sa likuran niya, nanatiling nakatayo si Jomar. Walang sinasabi at walang iniwang pangako. Tanging ang bigat ng lahat na lang ang natira. Mama, halika na! Malakas ang boses ni Vincent habang hinihila sa kamay si Lyra. Matagal na mula nang huli niyang makita ang anak na ganoon kasigla. Kumikislap ang mga mata nito at tawa ng tawa. Nasa harap na nila ang pampublikong swimming pool. Vincent! Bulong ni Lyra habang pinapanood si Vincent na kinukuha mula sa bulsa ang bungkos ng bariyang naipon sa pangangalakal ng bote. May pera na ako, Mama! Sabi ni Vincent at ang mga matay kumikislap. Yung ipon ko, mag-swimming po tayo, tapos kumain po tayo ng isaw mamaya. Libre po kita, Mama. Naramdaman ni Lyra ang pagbigat ng dibdib niya. Talaga?
Ililibre mo si Mama? Hindi mo kailangang gastusin yan para dito, anak. May pera pa naman ako. Ako nang magbabayad para rito. Pero gusto ko po, Mama. Saka nag-iipon naman po kayo para sa pangbayad, di ba? Lalo pang lumapad ang ngiti ni Vincent. Saka, Mama, happy birthday! Napalunok si Lyra. Hindi niya naalalang birthday niya. Mas naalala pa ng kanyang anak at ng sandaling yon, kahit maliit lang, kahit simple lang, sobrang nagpapagaan na ng kanyang puso. Sige anak, garalgal pero malambot ang boses niya. Kung yan ang gusto mo, salamat anak. Salamat at naalala mong birthday ko. Masayang tumakbo si Vincent papunta sa babaeng nagbabantay. Iniabot nito ang mga bariyang naipon. 2 po, sabi ni Vincent at tumitingkayad pa para maabot. Kasama si Mama ha? Hindi magara ang pool. Medyo may pagkaberde ang tubig. May bitak pang mga tiles. Pero para kay Vincent, parang paraiso yon. Mama, tingnan mo po! Tawag na Vincent, tumatawa habang isinusubsob ang ulo sa tubig at umaahon na may ngiting abot hanggang tenga. Ang galing mo anak! Sagot ni Lyra, bahagyang paos ang boses kahit may ngiti sa labi. May mga batang nagtatawanan sa paligid pero kay Vincent lang nakatutok si Lyra. Napahawak siya sa kanyang dibdib, ramdam ang halong sakit at lambing sa parehong pagkakataon. Mabilis niyang pinahid ang pisngi bago pa makita ni Vincent na umiiyak siya. Kapag masaya ang kanyang anak, parang kahit ilang minuto lang, nagiging mabait ang buhay sa kanya. Tila hindi mahalaga kung hindi na naman umuwi si Jomar. Kung kalahating kilo na lang ng bigas ang natitira, ang mahalaga lang ay ang ngiti ni Vincent na araw-araw niyang nakikita. Mama, tingnan mo! Marunong ako lumangoy! Ang galing mo talaga! Bulong ni Lyra at hinawakan ito. Masaya ako na masaya ka. Maya-maya'y mataas na ang araw at medyo namumutlan ang labi ni Vincent mula sa lamig ng tubig. Kaya tinawag na ni Lyra. Tama na muna anak, baka magkasakit ka. Masaya Mama, sabi nito habang nanginginig. Salamat po. Lumuhod si Lyra para punasan ito gamit ang manipis na tuwalya na dala nila. Salamat din. Hindi alam ni Vincent kung gaano kahalaga sa kanya ang araw na yon. Hinagka niya ang basang buhok ng anak at mahigpit na niyakap sandali ang bata. Sige na, uwi na tayo. Next time ulit, Mama. Hindi agad sumagot si Lyra. Sa halip, hinawakan ang maliit na kamay ni Vincent at habang naglalakad sila pa uwi, alam niyang sa dami ng nangyari sa kanyang buhay, si Vincent lang ang tanging tinanggap niyang tama. Subalit kahit nasabihin niyang okay lang kahit si Vincent, naaapektuhan pa rin siya sa mga ginagawa ni Jomar sa kanya. Sa sobrang stress ni Lyra sa lahat, hindi na mapigilan ang sakit na dumadapo sa kanya. Sa una, binaliwala lang yun ni Lyra. Gutom lang, sabi niya sa sarili. Baka nasobrahan sa init ng araw, baka kulang lang sa tulog. Pero sa ikatlong umaga na sunod-sunod, habang nakatayo siya sa harap ng kalan, may hawak na kutsara, bigla siyang nanghina. Bahagyang lumuhod ang tuhod niya at parang bibigay. Mama, okay ka lang po? Tanong ni Vincent. Pinilit niyang umiti bago lumingon. Oo naman anak, wala to. Sigurado ka po? Mahina nitong tanong at lumapit sa kanya para kapain ang kanyang noo. Mama, may lagnat ka po. Pinilit ni Lyra na tumindig ng tuwid. Hindi pinapansin ang bahagyang panginginig ng mga kamay. Oo, pero kaya pa naman. Nahihilo lang ako. Tahimik niyang hinalo ang lugaw at kunwaring wala lang. Pero hindi talaga tumigil sa panginginig ang mga kamay niya. Kinagabihan, nang nakatulog na si Vincent sa tabi niya, gising pa rin si Lyra. Masakit ang mga buto niya, hindi lang yung karaniwang pagod mula sa maghapong trabaho, kundi mas mabigat, parang naipon lahat ng sakit at ipinadama sa kanya ang lahat. Kinabukasan, habang nasa eskwela si Vincent, sinubukan pa rin ni Lyra na maglaba para sa kapitbahay. Sayang din naman kasi ang kita. Habang nagsasabon siya ng damit, biglang lumabo ang paningin niya. Mula sa kabilang kwarto, narinig niya ang tawag ng kapitbahay. Ayos ka lang dyan, Lyra? Apo, sagot niya agad kahit na nanginginig na ang boses.
Mainit lang po kaya medyo nahilo. Pero habang sinasabi niya yon, nanginginig pa rin ang mga binti niya. Pag-uwi ni Vincent noong hapon, nadatnan siya nitong nakaupo sa may hagdan at may basang bimpo sa noo. "Mama," agad na tanong ni Vincent at mabilis na ibinaba ang bag. "Ano pong nangyari? May sakit ka po?" "Pagod lang anak." Pinilit niyang ngumiti. "Mainit lang masyado ngayon." Kumunot ang noo ni Vincent pero hindi na nagtanong. Sa halip, tahimik itong lumuhod sa tabi niya, hinawakan ang kamay niya. "Kung pagod ka po mama, huwag ka na munang maglaba." Paano tayo kakain?" Mahina niyang sagot. Kinagabihan, hindi na nawala ang sakit. Inalagaan siya ng kanyang anak, pinunasan siya nito ng malamig na bimpo sa noo. "Masakit ba mama?" Mahina nitong tanong. "Hindi naman." Pagsisinungaling niya. Napakagat si Vincent sa labi. "Gusto mo pong dalhin kita sa doktor? Mama, kapag may sakit po, di ba, kailangan po ng gamot?" Mas lalong kumirot ang puso ni Lyra. Hindi na niya maalala kung kailan siya huling nakakita ng doktor. Mahal yon, wala silang pera. Pinilit niyang bumangon kahit pa parang nasusuka na siya. "Hindi na kailangan anak," sabi niya habang hinahaplos ang buhok na Vincent gamit ang nanginginig na kamay. "Pahinga lang siguro ang kailangan ko." Tinitigan siya ni Vincent gamit ang malalaking mata nito na parang alam na ang totoo. Niyakap na lang siya ng kanyang anak na para bang gagaling siya kapag ginawa nito iyon. "Mama," bulong ni Vincent, "ayoko pong magkasakit ka. Ayoko pong mawala ka." Pinikit ni Lyra ang mga mata at mahigpit siyang yumakap sa anak. Ramdam niya ang payat na katawan nito. "Hindi ako mawawala anak," sabi ni Lyra habang namamaos ang boses. Kahit anong mangyari, nandito si mama. Pero sa kaloob-looban niya, kumakagat ang takot. Dahil hindi siya sigurado kung kakayanin pa ng katawan niya. Sobrang pagod na siya sa buhay na kinabag sa kanya. Hindi niya alam kung ilang araw pa, ilang gabi pa ang kaya niyang pagtiisan. Kapag sa mga ganoong pagkakataon, palagi niyang naiisip ang mga magulang na kanyang binigo. Mahigpit na hinawakan ni Vincent ang kamay niya. "Promise, mama?" Hinalikan ni Lyra ang toktok ng ulo nito habang may mga luhang dumaloy na hindi niya napigilan. "Promise anak, hindi kita iiwan kahit anong mangyari." Sa mga sumunod na araw, nanatili ang sakit ni Lyra. Hindi siya makapagtrabaho ng maayos. Ang unang pumasok sa isip niya ay hindi gutom, hindi gawain o sakit, kundi si Vincent. Sinubukan niyang bumangon, pero paggalaw pa lang niya, hilong-hilo na siya. Nanginig ang mga braso niya habang pilit itinutukod ang sarili, pero halos makasandal lang siya sa dingding. "Vincent?" Mahina niyang tawag habang namamaos ang tinig. "Umuwi na bang papa mo?" Mama, umiling ang kanyang anak na nagsasaing. "Hindi pa po, pero wag ka pong mag-alala. Nakabili na po ako ng ulam at bigas. Kailangan mo pong kumain, mama. Kaya po hindi ka gumagaling kasi hindi ka po kumakain." "Mama, ang init mo pa rin." Bulong ni Vincent at dahan-dahang idinampi ang maliit na palad sa noo niya. "Nagluto po ako ng noodles. Pakain ka po ah." "Anak," garalgal ang boses ni Lyra. Pilit inabot ang kamay ng anak. "Kaya ko to. Saan ka nakakuha ng pera? Nangalakal ka na naman ba? Pumapasok ka ba sa school?" "Absent po, pero okay lang naman po." Naninikip ang kanyang dibdib. Hindi niya maasikaso ang kanyang anak. Sa halip na pumasok sa school, nangalakal na lang para may makain sila. "Mama, sandali lang ah. Magpahinga ka muna. Ako nang bahala," sabi ni Vincent pagkatapos siyang pakainin. "Vincent," mahina niyang hinawakan ang pulso ng anak. "Saan ka pupunta?" Lumuhod si Vincent sa tabi niya para bang ito na ang mas matanda ngayon at marahang nagsalita. "Kukunin ko po ang mga bote, mama. Ibebenta ko. Bibili ako ng gamot para sa'yo. Nagtanong po ako ng gamot na pwede sa'yo kaya alam ko po ang bibilihin," sabi ni Vincent. "Huwag na anak." Basag ang boses ni Lyra at tuyong-tuyo ang lalamunan. "Dito ka na lang."
Ngunit ngumiti si Vincent at umiling. Kaya ko, Mama. Sandali lang to. Pumikit si Lyra habang dumadaloy ang luha na hindi niya mapigilan. Gusto niyang pigilan ng anak pero wala na siyang lakas para makatayo. Maingat siyang tinakpan ni Vincent ng kumot at pinunasan ang pawis sa noo niya. Magpahinga ka lang po, ha. Mahinang sabi ni Vincent. Pagbalik ko, may gamot ka na, Mama. At saka ito lumabas ng pinto, dalang isang sako at marahang kalansing ng barya sa bulsa. Naiwan si Lyra roon, nakahiga, umiikot ang paningin habang mabagal at mabigat ang bawat paghinga. Sa mga lumipas na oras, kahit paano ay unti-unti na namang gumagaan ang kanyang pakiramdam. Pero muli lang bumigat dahil hindi pa umuuwi si Vincent. Nag-aalala pa siya dahil sa lakas ng ulan sa labas. Nasaan na kaya ang batang yon? Mahinang tanong ni Lyra. Tumayo siya at uminom ng tubig. Hindi niya maintindihan kung para saan ang kabang nararamdaman. Sinubukan niyang tawagan si Jomar na 2 araw nang hindi umuuwi. Pero hindi naman sumasagot ang kanyang boyfriend. Ano bang klaseng tao ka, Jomar? May hinanakit ang boses ni Lyra. Naghintay lang siya roon, kaso sumapit na ang hapon, wala pa rin si Vincent. Kaya kahit umuulan at may sakit, lumabas pa rin siya dalang payong. Nandyan po ba si Vincent, Mang Oliver? Tanong ni Lyra. Umiling naman ito. Hindi ako nangalakal ngayon kasi nga maulan. Sabi ko umuwi na siya kasi hindi nga ako makakasama. Hindi pa ba umuwi ang anak mo? Hindi pa po. Kinakabahan niyang sabi. Hindi po umuwi ang anak ko. Nasaan na po kaya siya? Napakamot si Mang Oliver sa batok. Hindi ko alam. Pero kanina nga pinilit niya akong mangalakal daw kami. Pero hindi nga kasi umuulan. Baka siya nang gumawa mag-isa at nangalakal na lang ng kanya. Napalunok si Lyra. Hindi niya alam kung para saan ang takot na nararamdaman. Basta ang alam lang niya, hindi siya mapakali. Kailangan niyang makita ang anak niya at makauwi na silang dalawa. Kahit na umaambon pa at nang hihina, naglakad-lakad pa rin si Lyra. Lumilingon siya sa paligid, nagbabaka sakali na masumpungan si Vincent. Pero hindi niya talaga makita hanggang may isang binatilyong humahangos papunta sa kanya. Ate Lyra, si Vincent po! Bulalas nito. Natigilan si Lyra. Anong nangyari kay Vincent? Hingal na hingal ang binatilyo pero pinilit pa rin magsalita. Ang anak mo po, nangunguha ng bote sa may sapa kanina. Nalunod sa sapa nang tumaas ang tubig. Nakita po agad kaya nakuha ang katawan niya. Kaso, hindi na po humihinga. Nabitiwan ni Lyra ang payong nadala. Parang ayaw pang tanggapin ng utak niya ang mga sinabi ng binatilyo sa kanya. Kahit nang hihina, tumakbo si Lyra papunta sa sapa. Vincent! Mahinang usal niya habang lakad-takbong bumababa sa may sapa. May mga tao na roon at sa gitna ng kumpulan, nakahiga ang maputla at walang malay niyang anak. Mabilis siyang tumakbo papunta roon at agad na lumuhod para mahawakan si Vincent. Vincent! Marahan niyang tinapik ang pisngi ng kanyang anak at mahigpit itong niyakap. Vincent! Gising na! Nandito na si Mama, anak! Gising na! Pero hindi na dumilat pa si Vincent. Nanatiling walang buhay ang kanyang pinakamamahal na anak. Walang awat na ang kanyang pagluha. Halos hindi na siya makahinga ng labis sa pag-iyak. Ayaw niyang bitiwan sa Vincent. Vincent, please gumising ka. Umuwi na tayo. Nandito na si Mama. Okay na ako. Okay na. Nanginginig ang mga kamay na hinaplos niya ang mukha ni Vincent. Hinaplos niya ang buong katawan nito. Hindi niya lubos matanggap ang nangyari rito. Parang gusto niya na agad sumunod. Mas lalong naiyak si Lyra nang makita ang isang supot na may mga lamang gamot na nahulog mula sa bulsa ni Vincent. Anak, Diyos ko anak ko, gumising ka na. Huwag mong iwan si Mama ng ganito. Utal-utal na sabi ni Lyra at ayaw nang bitiwan ang kanyang anak. Wala siyang masisisi kundi ang kanyang sarili. Naging pabaya siyang ina. Dapat pinigilan ni Lyra ang anak niya. Dapat hindi siya nagkasakit para hindi na nagpumilit si Vincent na mga lakal. Para lang makabili ng gamot para sa kanya. Hindi na alam ni Lyra kung paano lumipas ang mga araw.
Para siyang naglaho at parang naging malabo ang lahat. Hindi na alam ni Lyra kung umaga o gabi na tuwing idinidilat niya ang mga mata. Minsan, hindi na nga siya dumidilat. Nakaupo si Lyra sa gilid ng kama, yakap-yakap ang polo ni Vincent, idiniin iyon sa dibdib niya na parang mapupuno muli ang pagkukulang sa loob niya. Paos na paos ng boses niya, hindi dahil sa sigaw, kundi dahil sa mga iyak na hindi niya pinapalabas. May mga kapitbahay na pumupunta, kumakatok para kumustahin siya. Pero kahit isa sa mga yon, walang magpagaan ng kanyang kalooban. Lyra, kumain ka muna. Lyra, may dala kaming sopas. Pero halos hindi niya naririnig ang mga ito. Parang alingaw-ngaw lang ang mga tinig na hindi niya masyadong inuunawa pa. Hanggang isang gabi, dumating si Jomar. At sa unang pagkakataon, wala ring masamang sinabi si Jomar. Hindi ito sumigaw, tahimik lang itong pumasok at nag-ayos. Tinawagan kung sino para sa kabaong, inayos ang mga papel at inasikaso ang libing ni Vincent. Galit si Lyra kay Jomar dahil doon, dahil sa pagiging pabaya nito. Pero para siyang naubusan ng lakas. Subalit nang matapos ang libing ni Vincent, doon na siya tuluyang sumabog. Walang hiya ka? Hinampas niya ng malakas ang dibdib nito. Umuwi ka na lang kung kailan patay ng anak natin. Umuwi ka pa? Bakit ka pa umuwi? Umawang ang bibig ni Jomar at bakas din ang galit sa mukha nito. Pasalamat ka't umuwi pa ako. Ako ang nag-aasikaso ng libing ni Vincent. Hindi siya makapaniwala sa mga sinabi ni Jomar. Anong ipagpasalamat? Anong ipagpapasalamat ko gayong namatay ang anak ko? Kasalanan mo yan. Pinabayaan mo siya. Ikaw ang nandito. Hindi mo binantay ng maayos si Vincent. Malakas niyang tinulak ang lalaking minsan niyang minahal. Inalagaan ko ang anak ko. Minahal ko. Ginawa ko ang lahat. Ikaw ang pabaya. Hindi ka nga umuuwi. Bakit? Kasi nandun ka. Nagpapakasasa sa babae mong walang hiya ka. Kaya wag mong isisi sa akin kung bakit nawalang anak natin. Kasi unang-una sa lahat, kung nandito ka para alagaan kaming dalawa, para tustusan ang mga pangangailangan namin, hindi ako magkakaroon ng sakit. Hindi mag-aalala si Vincent at hindi siya susuong sa sapa na yon para lang makahanap ng mga pwede niyang ikalakal. Mas lalaki pa sa iyong anak mo. Nang magkasakit ako, inalagaan ako ni Vincent. Pinagluto, ginawa ang lahat para magkaroon ng pagkain sa lamesa at makabili ng gamot. Eh ikaw, may ginawa ka ba? Ilang araw ka nang hindi umuuwi. Naiintindihan ni Vincent na wala ka nang pakialam sa amin kaya siya ang kumikilos. Kaya huwag na huwag kang magrereklamo dyan kung bakit ikaw ang sinisisi ko. Nawala ang anak ko. Kinuha ni Lyra ang mga natitira pa nitong gamit doon. Lumayas ka, Jomar. Total, hindi ka rin naman nag-aambag sa upa ng bahay na to. Lumayas ka na. Gusto mo rin sa babae mo doon, di ba? Kaya doon ka na. Hindi kita kailangan sa buhay ko. Nang makaalis si Jomar, hindi niya na napigilan ang kanyang mga paghikbi. Siya na lang ang naiwang mag-isa ron. Wala na si Vincent, wala na ang anak niya na natitira niyang pag-asa sa buhay. Sobrang tahimik ng bahay. Wala ng yapak na nagmamadali sa pagtakbo. Wala ng kalat na papel sa ibabaw ng lamesa kapag nag-aaral ang kanyang anak. Ilang araw na ang lumipas mula nang ilibing si Vincent. Bihira na ring dumalaw ang mga kapitbahay. Nang araw na yon, wala na siyang ibang pwedeng gawin kundi harapin ang natitirang bakas ni Vincent. Isa-isa niyang tiniklop ang mga t-shirt nito. Maingat na inilalagay sa isang maliit na paper bag. Pag-angat niya sa una ni Vincent, may naramdaman ang kamay niyang matigas sa ilalim. Bahagya siyang natigilan. Isang maliit, luma at kupas na notebook yon. Unang pangungusap pa lang, tumulo na ang mga luha ni Lyra. Sa bawat pahina, may mga nakasulat, mga sinulat ng anak niyang sa Vincent. Walang araw, magtatrabaho si Mama sa opisina kasi matalino siya at pangarap niya raw yon. Walang araw, hindi naiiyak si Mama kasi nahihirapan na sa paglalaba. Napakagatlabi si Lyra. Muling nabalot ng luha ang paningin niya. Pero patuloy pa rin siyang nagbukas ng mga pahina, pinupunasan ng pisngi habang nagbabasa.
Paglaki ko, ipapatayo ko ng bahay si mama na kulay asul. May dalawang kwarto. Isa kay mama, isa sa akin. Wag na si papa. Hindi naman kami inaalagaan nun. Kaya ako na lang ang mag-aalaga kay mama. Mag-aaral ako ng mabuti para magkaroon ng magandang trabaho. Magpapatayo rin ako ng bahay para sa amin. Kasi yung isa sa bahay kung saan kami nagkalakad ni Mang Oliver, pulis daw ang anak niya at may doktor din. Nagpagawa raw ang mga anak niya ng bahay para sa kanya. Gusto ko rin gawin yun para kay mama. Ang tagal kong lumaki. Lord, sana malaki na ako para magawa ko ng kumita ng pera. Reregaluhan ko ng bahay si mama. Sandali siyang tumigil sa pagbabasa. Naninikip ang dibdib ni Lyra. Sobrang naghihinayang siya sa kanyang anak. Mas lalo lang siyang nangungulila. Napakarami nitong pangarap, hindi lang para sa sarili, kundi para sa kanya. Mahal na mahal talaga siya nito. Pinakalma niya ang sarili. Sandali siyang tumigil sa pagbabasa. Naninikip ang dibdib ni Lyra. Sobrang naghihinayang siya sa kanyang anak. Mas lalo lang siyang nangungulila. Napakarami nitong pangarap, hindi lang para sa sarili, kundi para sa kanya. Mahal na mahal talaga siya nito. Pinakalma niya ang sarili at muling nagbasa ng mga sulat ng kanyang anak. Hindi na kailangan maglabas si mama sa labas. May sarili na siyang mesa sa opisina. Maganda ng sapatos ni mama. Amoy perfume gaya ng mga babae sa bangko. Ganun daw ang gusto niya. Sabi kasi nila, maaga raw nabuntis si mama sa akin. Hindi siya nakatapos ng pag-aaral. Kung may pera lang ako, sana pareho kaming nag-aaral. O kaya si mama muna ang mag-aaral. Ako ang magpapaaral sa kanya at magbibigay ng baon. Magtatrabaho ako. Araw-araw akong mangangalakal. Maghahanap ako ng maraming bote. Sapat kaya yun, Lord? Vincent, hindi na makahinga si Lyra sa labis na pag-iyak. Anak ko, mahal na mahal kita. Anak, bakit mo naman iniwan si mama? Bakit ganito kasakit, anak? Napahawak si Lyra sa bibig niya. Nanginginig ang balikat niya. Parang binubuksan ng bawat pangungusap ang sugat sa kanyang dibdib. Binaliktad niya ulit ang pahina. Palagi na akong bibili ng ice cream para kay mama. Bibigyan ko siya ng ice cream kasi malungkot siya sa ginagawa ni papa. Nung binigyan ko siya ng ice cream, napangiti siya. Kaya pag may extra akong pera, palagi akong bibili ng ice cream para kay mama. Para rin palang bata si mama. Masaya rin siya sa mga simpleng bagay lang. Balang araw, lagi nang nakangiti si mama. Hindi lang paminsan-minsan. Magiging masayang mama ko. Promise ko yan. Mas lalo nang nanginginig ang kanyang mga kamay. Tumulo na ang luha sa pahina at bahagyang kumalat ang tinta. Anak, bulong niya. Vincent. At kahit masakit, patuloy pa rin siya sa pagbabasa. May mga pahina ring puno ng drawing, stick figures gamit ang Crayola. 2 tao, magkahawak kamay sa harap ng bahay na may tabing-tabing bubong. Pero ang lahat yon para sa kanya. Lahat ng pangarap ng kanyang anak, hindi siya nawawala at palaging kasama. Napayuko si Lyra, niyakap ang notebook sa dibdib. Umindayog ang balikat niya sa tahimik na pag-iyak. Anak ko, bakit ganito? Nang mabasa niya yon, parang naroon si Vincent. Alam ni Lyra na tutuparin niya ang mga pangarap nito. Tutuparin niya ang mga lihim na hiling ng kanyang anak. Tutuparin niya ang mga lihim na hiling ng kanyang anak. Nang mahimasmasan, nanatili lang siyang nakahiga habang yakap ang notebook ni Vincent. Maya-maya'y may narinig siyang isang katok sa pinto. Dahan-dahan siyang tumayo at binuksan yon. At parang umikot ang mundo ni Lyra nang makita kung sino ang bumungad sa kanya sa pintuan. Nakatayo roon sa ilalim ng liwanag ng papalubog na araw ang kanyang mga magulang na pinili siyang talikuran noon. Mama, Papa, usal ni Lyra. Mas matanda na ngayon ang mga ito kaysa sa dati. Matagal na walang nagsalita, ni hindi makahinga ng maayos si Lyra. Sa tagal ng panahon, hindi na siya umasang mapapatawad pa ng mga magulang niya. Ang kanyang ina ang unang napaluha. Anak, Lyra,
Nabalitaan namin ang nangyari. Pasensya ka na. Ngayon ka lang namin napuntahan ng papa mo. Tumikim ang kanyang ama habang nangingilid ang luha sa mga mata. Mali kami. Kahit nagkamali ka, hindi ka na sana namin hinayaang manatili sa Jomar na yon. Sana hindi ka namin sinukuan at nagpadala sa galit namin. Nanginig ang labi ni Lyra hanggang sa kumawala ang isang hikbi. Hindi na dahil sa pagdadalamhati, kundi dahil sa isang damdamin na muling nanumbalik sa kanya. Parang lahat ng pangungulilang kanyang naramdaman, muli niyang natagpuan at ngayon ay naibsan. Niyakap siya ng mahigpit ng kanyang ina na para bang bata siya ulit. Ang kamay ng kanyang ama, humawak sa kanyang likod, unay nag-aalangan pero naging sigurado na rin kalaunan. Mama, halos hindi niya mabigkas ang mga salita. Dapat noon ka pa namin hinanap. Kinumusta para hindi mo naranasan ito? Karalgal na sabi ng kanyang ama. Masyado kaming nagmataas at nagalit. Pero mali kami. Patawad, anak. Halos hindi makapagsalita si Lyra sa gitna ng pag-iyak. Akala ko wala na akong pamilya. Umiling ang kanyang ina. Hindi anak. Nagkamali kami, Lyra. Pero mahal ka pa rin namin. Pasensya na. Nalulungkot kami sa nangyari sa inyong mag-ina. Ni hindi man lang namin nakilala si Vincent. Hindi namin alam, sabi ng kanyang ama, kung gaano kabigat ang pinasan mo mag-isa. Wala na si Vincent pero nandito kami ngayon. Pagkakamali namin bilang magulang mo na hindi ka namin tinulungan at inalalayan. Napakabata mo pa. Pero hinayaan ka lang namin na dalhin lahat para magtanda ka. Pero itong binigay naming parusa, hindi namin alam na magiging mas matindi ang kapalit. Bahagyang umurong si Lyra at tinitigan ang mga mukha ng kanyang mga magulang. Hindi na yon ang mga mukhang naaalala niya noon. Hindi na mahigpit, hindi na matatag. May pagsisisi na roon at puno ng pangungulila. Ako rin naman po kasi ang may kasalanan ng lahat. Gumawa po ako ng padalos-dalos na desisyon kahit hindi po ako handa. Kaya ang pagiging ina ko kay Vincent, hindi ko na rin po nagampanan ng maayos. Tumango ang kanyang ama. Umuwi na tayo. Sumama ka na sa amin ng mama mo. Hindi ka pwedeng maiwang mag-isa rito. Magsisimula ka ulit at tutulungan ka namin. Maingat na inalis ng kanyang ina ang buhok ni Lyra mula sa mukha nito. Kung gusto mo, anak, kaya pa naman namin. Pag-aaralin ka namin ulit. Nakagraduate na ang isa mong kapatid. Kaya pa namin magtrabaho. Bubuuin mo ulit ang buhay mo. Sa sandaling yon, parang nagkaroon muli ng pag-asa si Lyra. Nanghihina siya at nabibigo sa pagkawala ni Vincent, subalit kailangan niyang bumangon para rito. Kailangan niyang tuparin ang mga pangarap ng kanyang anak para sa kanilang dalawa. Para kahit paano manatili ang mga alaala nito kahit nawala na sa tabi niya. Muli na nga siyang nasa poder ng kanyang mga magulang at pagkatapos ng maraming taon, naamoy muli ni Lyra ang pritong itlog at mainit na kanin. Nakatikim ulit siya ng pagkain na luto ng kanyang ina, ang pagkain na halos ibuhos na sa plato niya. Sayang lang at hindi niya yun nagawa kay Vincent. Hindi niya naiparana sa bata ang ganoon klaseng tahanan, ang tahanan na nakalakihan niya at nakasanayan. Anak, kumain ka na, nakangiting sabi ng kanyang ina. Nagluto ako ng nilagang baka. Paborito mo yan, hindi ba? May mga mais din. Kinuha ni Lyra ang kutsara. Salamat po. Parang bumalik sila sa nakaraan. Pero iba na ang lahat ngayon. Nagkaroon na ng kaunting kulay ang pisngi ni Lyra. Kahit nararamdaman pa rin niyang payat siya. Gayunpaman, ang pagdadalamhati at pagluluksa parang aninong sumusunod sa likuran niya. Ate, gusto mo ng kape? Tanong ng kanyang kapatid isang umaga. Sige, salamat. Mahina niyang sagot. Paos pa rin ang tinig mula sa napakaraming araw ng pananahimik. Ang kanyang bunsong kapatid na babae na dating maliit pa at walang buong-buong pangungusap, ngayon ay nag-aayos na ng buhok ni Lyra. Para hindi bumagsak ang mukha mo, ate. Malumanay na sabi ng kapatid niya.
Mas bagay kapag nakataas. Alam mo, Ate Lyra, hindi kita masyadong matandaan. Pero sabi ni Mama at Papa, ikaw palagi nagbabantay sa akin nung bata pa ako. Siguro kung nandito si Vincent, close kami. Kasi halos magkalapit lang ang edad namin. Wala pa si Lyra sa lakas para magsalita ng mahaba. Pero kahit paano, napapagaan ng kanyang pamilya ang kalooban niya. Kapag malungkot si Lyra, kinukuha niya lang ang notebook na Vincent at paulit-ulit na binabasa ang mga nandoon. Para bang naging paalala yon na ipagpatuloy niya ang buhay kahit may mga pagkakataong sumusuko na siya. Para saan ang notebook na yan, anak? Tanong ng kanyang ina minsan, lalo na't palagi nitong nakikita na binubuksan niya ang notebook. Kay Vincent po ito, Ma. Bahagyang napangiti si Lyra at hinaplos ang notebook na yon. Mahilig po kasi siyang magsulat ng kung ano-ano. Pagkatapos niya pong mawala, nakita ko po ito at nabasa ko ang mga nakasulat. Laman po ng notebook na ito ang mga pangarap ni Vincent para sa aming dalawa. Sa tuwing binabasa ko po ito, naiibsan po ang lungkot ko at nararamdaman ko ang pagmamahal ng aking anak, Mama. Magaan ang kalooban ni Lyra na magkwento ng kanyang saloobin sa mama niya. Siguro, dahil may isang bagay na pareho sila, yun ay maging isang ina. Pakiramdam niya, kahit ano pang kanyang sabihin, maiintindihan pa rin ito. Hindi ko pa nararanasan mawala ng anak katulad mo, Lyra. Malumanay na sabi ng kanyang ina. Masakit. Nasaktan ako nang pinalayas ka namin. Galit kami ng papa mo. Walang araw na hindi namin iniisip kung ano bang nangyari sa'yo. Pero masyado kaming naging matigas. Hindi na namin inintindi ang kalagayan mo. Ngayon na walang ka ng anak, hindi ko alam kung gaano kasakit para sa'yo. Pero alam kong walang kapantay ang sakit na yan. Nangilid ang kanyang mga luha. Tama ang kanyang ina. Walang kapantay ang sakit na mawala ng anak. Para sa isang magulang, ang anak ay hindi lang bunga ng sariling laman at dugo, kundi pati na rin ng bawat pangarap, dasal at sakripisyong inalay mula pa sa kanyang pagbubuntis. Maaaring hindi plinano si Vincent, subalit minahal niya ito ng sobra at tinanggap. Kaya't sa isang iglap na mawala ang anak niya, tila hinuhugot mula sa kailaliman ang lahat ng ligaya at pag-asa. Wala nang umagang kasing saya, wala nang gabi na tahimik, dahil bawat sandali ay binabalot ng alaala ng ngiti, tawa, iyak, at maging ang mga simpleng bagay na iniwan ng anak niya. Hindi mapantayan ng kahit anong salita o paliwanag ang puwang na iniwan ng pagkawala na iyon. Kahit anong dasal, kahit taon ang lumipas, laging may bahagi sa puso ng magulang na hindi na muling mabubuo. Ang sakit na yun ay tahimik, malalim, at walang hanggan. Isang uri ng pighati na matututunan lang niyang dalhin, ngunit hindi kailanman lubusang mawawala. Pwede ko bang mabasa ang mga sinulat ng apo ko? Tanong ng ina ni Lyra. Marahan niya namang ibinigay yon sa kanyang mama. Habang nagbabasa ito, tumutulo na rin ang mga luha nito. Katulad ni Lyra, napukaw ang emosyon ng kanyang ina sa mga salitang naiwan ng kanyang anak. Ang daming pangarap ng anak mo para sa inyong dalawa. Pinunasan nitong mga luha. Mahal na mahal ka ng apo ko. Magandang pagpapalaki mo sa kanya. Nanginig ang mga labi ni Lyra. Sobrang bait po ng anak ko. Mas mature pa po siyang mag-isip kaysa kay Jomar. Nang ilang araw na hindi umuwi ang lalaking yon, palagi po nag-iisip si Vincent ng gastusin namin. Nakakainin namin kahit hindi naman dapat. Sumasama siya sa pangangalakal. Nang araw na nagkaroon po ako ng sakit, hindi po ako makapaglabada noon. Wala akong pera, kaya inalagaan po ako ni Vincent, Mama. Nangalakal, nagpulot ng mga bote para may pagkain kami. Pero nang araw na yon, nang araw na sinabi niya po sa akin na mangangalakal siya para makabili ng gamot ko, yun na po pala ang araw na mawawala siya. Sunod-sunod na tumulo ang kanyang mga luha. Naalala niya na naman ang hapon na nakita niyang wala ng buhay ang kanyang anak. Hanggang sa mga sandaling yon, hindi niya pa rin matanggap. Mama, nang mahawakan ko ang malamig na katawan ni Vincent, parang hindi ko na alam kung paano mabuhay. Sobrang takot na nararamdaman ko ng araw na yon, para akong nakalutang at nalulunod sa lahat.
Niyakap siya ng kanyang ina. Para bang ipinapadama nito na hindi siya nag-iisa na damhin ang sakit na yon. Mama, usal pa ni Lyra. Mas lalong gumuho ang mundo ko nang makita ang gamot na binili niya para sa akin. Naisip ko na kasalanan ko. Mama, kung wala akong sakit, kung kinaya ng katawan ko na magtrabaho, hindi aalis si Vincent. Siguro wala na siyang makitang makalakal, kaya napunta siya sa sapa na yon. May gamot na siyang dala pero baka naisip niya na wala pa kaming pagkain, kaya naghanap pa siya ng mga boteron. Natangay si Vincent nang tumaas ang tubig. Sinubukang iligtas pero talagang nalunod na. Naabutan ko siya ron. Hindi na humihinga. Mama, sobrang sakit. Para akong pinapatay ng paulit-ulit sa tuwing naaalala ko ang anak ko na wala ng buhay. Umiyak ang kanyang mama kasama siya. Malakas nilang iniiyak yon na parang yon ang unang beses na nagluksa si Lyra. Pumasok ang mga kapatid niya sa kwarto na natataranta nang marinig silang umiiyak. Pero nang makita siya ng mga ito, natigilan na lang at pinagmasdan siya na puno ng awa ang mga mata. Hinagod ng mama ni Lyra ang kanyang likod. Alam kong nalulungkot ka sa pagkawala ni Vincent. Alam kong nahihirapan ang kalooban mo, pero sana matuto kang bumangon, anak. May dahilan kung bakit nangyayari ang lahat ng to sa'yo. Maraming pangarap si Vincent para sa inyong dalawa, kaya huwag mo sanang kalimutan yon. Kahit yun na lang ang maging dahilan mo, Lyra, susuportahan ka namin. Batid ni Lyra na kailangan niyang maniwala sa kanyang ina. Kahit na nawalan ng anak, kailangan niya pa rin bumangon. Hindi dahil madali, kundi dahil walang ibang pagpipilian, kundi ang magpatuloy. Sa kabila ng matinding sakit na tila walang hanggan, sa bawat pagmulat ng mata sa umaga, kailangan niya pa rin piliting maglakad muli, huminga at harapin ang mundo na para bang hindi gumuho ang lahat sa kanyang puso. Mananatili ang mga alaala ni Vincent sa kanya, ngunit alam ni Lyra na may mga taong umaasa pa rin sa kanya. Hindi yun nangangahulugan ng paglimot, kundi ng pagpili na dalhin ang alaala ng anak bilang lakas at hindi bilang tanikala. Sa bawat hakbang ni Lyra, dala niya ang pangalan, ngiti at pagmamahal ng anak na nawala. At aasa siya na sa paglipas ng panahon, matututunan niyang tumayo, hindi upang ipagpatuloy ang dati niyang buhay, kundi upang bumuo ng panibago. Isang buhay na puno pa rin ng kirot, ngunit may pag-asa. May panibagong saysay at may tahimik na pag-alaala sa iniwang pagmamahal ni Vincent sa kanya. Mag-e-enroll ka na, ate? Tanong ng kanyang kapatid. Tumango naman siya. Oo, di ba may ALS sa school ninyo? Napangiti naman ito. Oo, ate, meron. Sasamahan kita mag-enroll. Tipid lang siyang ngumiti. Nang makarating sa school, may binigay sa kanyang form. Naninibago siya. Matagal na rin simula nang tumuntong siya sa school. Bahagyang nanginginig ang ballpen sa kanyang kamay. Ate, gusto mong ako magsagot para sa'yo? Tanong ng kanyang kapatid. Nanginginig ang kamay mo. Umiling naman agad si Lyra. Ako na, naninibago lang. Parang hindi lang ako makapaniwala na makakapag-aral ako ulit. Nasa harap niya ang isang simpleng form para sa enrollment. Para sa klase ng mga adult learner at night school, kaya pwede pa siyang magtrabaho sa umaga. Nangako ang kanyang mga magulang na pag-aaralin siya. Pero nakakahiya naman kung iaasa ni Lyra sa mga itong lahat. Lyra M. Santos. Matagal na mula nung huli siyang nagsulat sa ganong uri ng form. Nakasandal ang kanyang kapatid sa may counter at tahimik siyang pinagmamasdan. Ate, okay ka lang? Mahina nitong tanong. Napalunok si Lyra. Oo, para kasing nakakagulat. Simula nang dumating si Vincent sa buhay ko, hindi ko na naisip ang makabalik sa pag-aaral. Ngumiti ang kapatid niya ng banayad. Kaya mo yan, hindi ka na mag-isa ngayon. Muling tumingin si Lyra sa form. Malakas ang tibok ng kanyang puso. Totoo na talaga, mag-aaral na muli si Lyra. Hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa anak niyang si Vincent. Ilang linggong lumipas at naroon si Lyra. Muling nakaupo sa totoong silid-aralan. Sa paligid niya, naroon ang iba pang matatanda. May mas matanda, may mas bata.
Mga taong hindi niya kilala. Mga mukhang sumulyap sa kanya, tapos muling yumuko. Namamasa ang kanyang mga palad. Matagal na nga. Sobrang tagal na at hindi niya matandaan ang pakiramdam kung paanong maging estudyante. Tumayo sa harapang guro, isang babaeng nasa 40 na at may hawak na marker. Magandang gabi sa inyong lahat. Wala akong masyadong pagtuturong gagawin. Gusto ko sanang magsulat kayo ng maikling sanaysay. Mas humigpit ang hawak ni Lyra sa kanyang ballpen. Ngumiti ulit ang guro at nagsulat sa whiteboard. Bakit ako bumalik sa paaralan? Muling bumilis ang tibok ng puso ni Lyra. Isa-isang ipinamigay ng guro ang mga papel. Pagsapit sa kanya, kinuha niya yon habang nanginginig ang daliri. Sa kanyang isipan, parang naririnig niya si Vincent na nakaupo sa tabi niya. Sige mama, kaya mo yan. Ang galing-galing mo mama. Napalunok si Lyra habang pinipigilan na maluha. Walang oras na hindi niya laging naaalala ang kanyang anak. Pinilit niyang maging kalmado at nagsimulang magsulat. Bumalik ako sa paaralan dahil gusto kong bigyan ng pangalawang pagkakataon ng buhay ko. Hindi ko natapos noon ang mag-aral dahil sa mga padalos-dalos kong mga desisyon. Maraming bagay akong binitiwan, pero ngayon, narito ulit ako dahil sa anak ko. Ang pangalan niya ay Vincent. Naniniwala siya sa akin. Sa lahat ng pangarap niya, ako ang gusto niyang makasama. Humina ang paghinga niya. Masakit pa rin ang puso niya, pero hindi na yun kasing bigat gaya ng dati. Para na lang may tali na humihila sa kanyang paabante. Balang araw, gusto ko magtrabaho sa opisina. Gusto ko maging proud sa akin ng pamilya ko. Gusto kong malaman ng anak ko, nasaan man siya ngayon, na ipinagpatuloy ko ang buhay ko. Mabubuhay ako ayon sa mga pangarap na gusto niyang mangyari para sa aming dalawa. Ipinagpatuloy ni Lyra ang kanyang pag-aaral. Muling nanumbalik ang sigla niya sa ibang gawain. Gayunpaman, hindi nga nakakalimutang alalahanin si Vincent. Bawat araw, bumibisita siya sa puntod ng kanyang anak. Nililinis niya yon at nakikipagkwentuhan na parang normal lamang. At kahit paano, nakokontento na siya roon. Ate, may nabalitaan ako kay Kuya Jomar. Sabi ng kanyang kapatid isang araw. Natigilan siya sa paghihiwa ng mga karot. Wala na akong pakialam sa kanya. Oo, alam ko naman yun ate. Huminga ito ng malalim. Pero gusto kong sabihin sa'yo, dahil baka sakaling mapanatag ka. Nabalitaan ko na nagtataguraw kasi tumakas. May dinekwat daw na malaking pera mula sa pinagtatrabahuhan. Ngayon, pinag-ahanap na siya. Hindi na nagsalita si Lyra. Alam niyang si Jomar ang ama ni Vincent. Subalit kailan ba naging mabuting ama ang dati niyang nobyo sa anak nila? Hanggat maaari, ayaw niyang isipin pa si Jomar. Masyadong maikli ang buhay para alalahanin pa ang mga taong nanakit sa kanya. Kung may dapat man siyang ibaon sa kanyang mga alaala, walang iba kundi ang anak na lang na si Vincent. Si Vincent lang ang tanging tao mula sa nakaraan na aalalahanin niya at wala ng iba. Lumipas pa ang mga taon, tuluyan na siyang nakagraduate. Nakatapos siya sa Bachelor of Science in Office Administration. Sa edad na 30, nakatapos siya sa pag-aaral. Pero alam ni Lyra na hindi pa doon natatapos ang lahat. Hindi siya makokontento hanggang hindi natutupad ang lahat ng pangarap ni Vincent para sa kanilang dalawa. Hindi ka na naman natanggap anak? Tanong ng kanyang ama. Malungkot siyang umiling. Ang hirap pong maghanap ng trabaho. 30 years old na po ako. Fresh graduate pa at wala pong experience. Hindi po nila ako tatanggapin. Feel ko po magiging posible lang kapag may backer po ako o connection. Kaso kahit po mga yon, wala. Pinalakas naman agad ng kanyang inang loob niya. Huwag kang mag-alala. Makakahanap ka rin ng trabaho, Lyra. Huwag kang panghinaan ng loob. Binibigyan siya ng pag-asa ng mga ito dahil alam ng mga magulang niya ang dahilan kung bakit gustong-gusto niyang makapagtrabaho. Hindi siya pwedeng tumigil, hindi siya pwedeng sumuko. May mga pangarap pa sila ni Vincent na kailangan niyang tuparin. Kaya kinabukasan, sa last na interview, sobrang kinakabahan na siya. Naghahanap ng secretary ang isang executive. Ito mismo ang mag-i-interview. Kapag wala pa talaga,
Balak na lang ni Lyra na mag-abroad. Nang turn na ni Lyra, agad siyang kinabahan. Mukhang bata pa ang potential boss niya. Kahit naka-working clothes, malaki ang katawan, gwapo at mukhang matalino. Parang leon na nangangain ng buhay. Nagsimula ang interview, okay naman nung una, hanggang sa, "Why should I hire you?" tanong ni Zamiel, ang lalaking nasa harap niya. "Sir, I believe that I work..." Bahagyang natawa si Zamiel. Ayoko ng sugar-coated words mo. Sabihin mo sa akin, ipakita mo sa akin kung gaano kakadesperado sa trabahong ito. Hindi agad nakasagot si Lyra. Hindi niya maintindihan kung paano ang gagawin. Hindi niya alam kung ano ang akmang isasagot para matanggap siya sa trabahong yon. Kaya naman, sinabi niya na ang totoo. Napalunok si Lyra at sumandal sa upuan. 30 na ako. Wala nang gustong tumanggap sa akin. Ayaw nila akong subukan kasi wala akong work experience. Tumaas ang mga kilay ni Zamiel. Dapat ba kitang kaawaan dahil dyan? Bahagyang nanikip ang kanyang dibdib. Dapat, formal siyang sumagot. Pero para bang hindi formal na sagutan ang hanap ni Zamiel. Hindi, pero ayaw mo ng sugar-coated words, diba? Ito na yon. Kailangan ko ng trabaho kasi may mga pangarap ako para sa anak ko. Anak, sabi sa resume mo, single ka. Umawang ang bibig ni Lyra. Bakit parang nagchichikahan na lang sila roon? Wala akong asawa. Single naman talaga ako. Nagkaroon ako ng anak sa pagkadalaga pero wala na siya ngayon. Gusto kong tuparin ang pangarap niya para sa amin. Gusto niyang makita akong magtrabaho sa office, magkapera at makapagpatayo ng sarili naming bahay. Kung tatanggapin mo ako, hindi lang simpleng pangarap ang tutuparin mo, Sir Zamiel. Parang tinupad mo na rin ang pangarap ng anak kong wala na sa piling ko. Hindi agad nakapagsalita si Zamiel. Titig na titig lang ito sa kanya. Maya-maya'y napabuntong hininga ito. Fine, you're hired. Bukas na ang simula mo. Ayoko ng late at lutang na secretary. Napangiti agad si Lyra sa labis na kagalakan. Copy, sir. Thank you. Nagsimula na nga ang trabaho niya bilang secretary. Sobrang nahirapan siya sa kasungitan ni Zamiel, pero ang taas naman ng salary niya, kaya okay lang. Unti-unti na rin namang lumalambot si Zamiel. Pero sa lahat ng mga nangyari, hindi niya akalain na mahuhulog sila sa isa't isa ni Zamiel. Sa bandang huli, pinakasalan na lang talaga siya ng boss niya na siya lang ang nakapagpatanggal ng kasungitan. May napansin ako. Mahinang sabi ng kanyang asawa nang tumabi sa kanya. Abala naman si Lyra sa pagtitig sa anak nilang si Valentin. Ano naman? Kamukha ni Vincent si Valentin. Nang makita ko ang picture ng panganay natin, para lang silang kambal. Saad ni Zamiel na para bang anak din ito si Vincent. Namuo ang kanyang mga luha. Oo, napansin ko rin, mahal. Pakiramdam ko, binalik lang sa akin ng Diyos si Vincent. Hindi na sa dating buhay namin, kundi sa buhay na pinangarap namin. At ngayon, kasama ka pa. Ang kwentong ito, inagpapaalala sa atin na gaano man kabigat ang buhay, laging may pagkakataong magsimulang muli. Ipinakita ni Lyra na sa kabila ng lahat ng sakit, pagsisisi at mga pagkakamali, natutunan niyang magmahal at bumangon para sa kanyang sarili at para sa mga tao na tunay na nagmamahal at nagmamalasakit para sa kanya. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.